Ang inireport sa kanila, ang nalulunod daw ay si Divine Adili. Pero may bumulong. Bakit pabulong ang pagsabi na may isa pa palang nalunod? Ang i-highlight natin dito guys, based sa forensic psychology, yung word na bulong. Panoorin nyo muna to ha, tapusin natin to saka tayo magbigay ng opinion. Din po ako dun sa mga kasamahan po nila kasi wala po kami kaalam-alam dun sa identity po nung nalunod. And then po ang sinabi po nila sa amin ay wala pong damit. And then ang kulay po nung body po niya ay black. Yun po yung sinasabi po nila. So ngayon po, di naman po nasabi sa amin na dalawa po pala yung nalunod. Ang sinasabi lang po sa amin ay yung parang Nigerian, sir. Kasi yun po yung sinabi nilang yung black po ang katawan. Kailan nyo lang na-find out na dalawa pa? Nung nakuha na po namin si Butterbone niya, sir, may bumulong po sa akin na may isa pa daw po na kwan. Saka ko po sinabi ulit dun sa kasamahan ko po na meron pang isa. So bumalik po ulit siya dun sa tubig. Yun po, nagsigawan na po sila na there's more, sabi po nila. Parang hindi rin po nila alam na may isa pa po. Kasi kung sinabi po nila na dalawa, alam po namin na dalawa. Kasi isa lang po yung sinasabi yung Nigerian. Yun lang po yung na-identify sa akin. Ilan yung nalunod daw talaga na nadala? Tatlo o dalawa lang? Dalawa lang po, sir. Dalawa lang po. Rene was beside me and parang I felt I could have done more para hindi siya malunod. Humingi ako ng tulong, nakita ko si Rene sa likod. First, gumagal siya, tapos sumisigaw siya ng tulong. Tapos sinabi ako, tumalong ka lang. Tapos nung kumuhulit ako ng buwelo, pag-angat ko, hindi ko na nakita si Rene. Bago ang lahat-lahat, alam nyo mga players na nalulunod si Rene Butterbone, bakit ang reported si Divine Adili? At bakit ang unang nakuha ay si Rene Butterbone? Bakit nag-speculate si Angel Librero na kayo din hindi nyo alam na nalulunod pala si Rene Butterbone? Pero galing mismo sa nguso nyo. Alam nyo sa sarili nyo, Sam Reyes at yung isa pa na nalulunod at nalunod si Rene Butterbone. Sino ang bumulong? Ano ang galawan nung bumulong? Ano ang maitutulong ng bulong na ito as the demeanor ng taong yun sa investigasyon? Eto guys, unti-untiin natin, mabilis lang to. Nakipaglaban na naman ako sa AI. Sinabi ko sa kanya ang scenario at ang sabi niya, oo, pwedeng-pwede itong ituring na may mali siya. Malicious intent o nagpapakita ng pagtatangkang magtago or concealment. Sa batas at forensic psychology, ang mismong paraan ng paghahatid ng impormasyon gaya ng pagbulong sa halip na isigaw o sabihin ng lantaran sa gitna ng isang emergency ay tinatawag na behavioral evidence o patunay sa ikinikilos. Lalo na guys kung buhay at kamatayan ang nakataya sa trahedyang naganap, lalo na kila Rene Butterbone at Divine Adili. Ang pagbulong ng may isa pa ay hindi normal na reaksyon ng isang taong gustong sumagip. Check resources. Upang mapatunayan sa investigasyon, wait lang, nag-highlight ba ang investigating bodies natin dito? I don't think so. Sabi nyo, ginagawa nyo ang lahat and I am really hoping na part ito sa highlights ng investigation nyo. Eto na po, upang mapatunayan sa investigasyon ng NBI o PNP CIDG na may mali siya o pagtatago sa kilos na iyon, narito po babasahin natin ang eksaktong konteksto at mga senaryo na pwedeng gamitin ng mga otoridad. Sana nagamit nila to, no? Para ma-convince talaga tayo na yes, ginagawa talaga ng investigating bodies ang kanilang very best to investigate. Di na tayo lalayo. Ito na yung senaryo ng pagtatago upang iwasan ang pananagutan. Cover-up / damage control. Ang konteksto. Nang maiahon po si Rene, napansin ng ilan na hindi iyon si Divine. Bakit kasi ang reported nyo lang ay si Divine? Sa halip po na isigaw sa mga lifeguard o rescuers na may tao pa sa tubig, balikan nyo. Lumapit ang isang opisyal o kasamaan, general na po ito kasi hindi po natin alam kung sino po ba yung bumulo. Lumapit ang isang opisyal o kasamaan sa coach at ibinulong lang na may isa pa. May isa pa. Uy, may isa pa. May isa pa. Paano yung bulungan niya? Bakit may mali siya? Ang pagbulong sa ganyang kritikal na sandali po ay patunay na mas inuna ng taong iyon, kung sino man yun, ang reputasyon, takot sa iskandalo o takot sa pananagutan ng team.
kaysa sa mabilisang pag-rescue. Ayaw niyang marinig ng publiko o ng media sa paligid na nagkulang sila sa bilang o may naiwan pa sa malalakas na alon. Sino ba yun? Paano ito makakatulong sa kaso? Mapapatunayan po nito ang gross negligence, mababang uri ng pag-aalaga. In general pa po ito, huwag kayong malungkot. O maging obstruction of justice. Ipinapakita nito na may guilty mind, mens rea. Ang taong bumulong dahil alam niyang may malaking pagkakamaling nangyari na ayaw niyang malaman ng iba. Sino nga ang bumulong? Ulit, sa mali siya. Bakit may mali siya? Ang bulong ay nagiging malicious kung ito ay ginamit upang magkontrol ng impormasyon. Pinili kung sino lang ang kakausapin at itinatago sa ibang rescuers ang totoong sitwasyon. I believe nagigets nyo na yung point ko dito. Angel Librero, paano po ba yung galawan nung bumulong sa'yo? Mapit lang ba? May patingin-tingin ba sa paligid? Paano ba? Tumingin nga po ba sa paligid bago bumulong? Kung oo, ibig sabihin tinitiyak niyang walang ibang makakarinig. Isa po itong malinaw na senyales ng pagtatago ng sekreto. Bakit hindi sumigaw? Sa isang lunuran, ang natural na psikolohikal na reaksyon ng tao ay magpanik at sumigaw upang humingi ng tulong. Ang pagkontrol sa boses or pagbulong ay nagpapakita ng kalkulado at malamig na pag-iisip upang limitahan ang nakakaalam. Ang problema, nasabi siya publicly ni Angel Libre, ang nagpatigil ng CPR. Ano ang tindig ng katawan? Body language. Kung ang pagbulong ay may kasamang pag-akbay, pag-iwas ng tingin sa pamilya o ibang tao, dahil wala naman yung pamilya doon, o biglang pagbaba ng tono, ito ay indikasyon po ng pagtatago ng isang krimen o kapabayaan. Consciousness of guilt. Akala nyo ba guys, maliit na bagay lang ang ganito? Well, galing na po mismo sa statement nila na gagawin po namin ang lahat para matulungan ang pamilya at maibigay ang hustisya. Dapat lahat ng mga detalye, mapamaliit man o malaki, binibigyan ng pansin para mas maging malinaw ang investigasyon. Walang pagkukulang para po makadagdag din as convincing statement sa pamilya sa oras na magbigay na po kayo ng final report na ito po yung mga ginawa namin. Ultimo, maliliit na detalye po pinag-aralan ng aming mga investigador. So, pag narinig ng pamilya, opo, nagawa nyo naman po ang lahat. Naniniwala po ako. Pero hindi, kulang. Sobrang kulang. At naniniwala po ang karamihan na hindi lang po ito simpleng negligence or kapabayaan. Hindi lang din po ito simpleng gross negligence kahit malaki yan, pero kulang. Sobrang labo po ito kumpara sa posibleng katotohanan. Pero kung wala na talagang ibang kwento sa likod ng pagkamatay ng dalawang atleta, sana naman kayang-kaya nyong patunayan publicly o lantaran.